matagal muna na break, no? Tapos, yung Sunsparks, si Rafflesia, tumuturo-turo pa eh. Oo, Role is clear and eh. everything eh. And here's the thing, no? May breakdown as well on this draft ng Onyx PH. It works. It's not a totally one-sided draft. It just looks like, di pala looks like, it is just Sunsparks competition is easier to pull off. Yeah. Oo. This is I think Kuya Shinbu, ito yung napag-agreehan natin with the side of Sunsparks, no? Ito yung team na iisa talaga yung puso, iisa yung galaw, unzalm, kumbaga. No? Tapos wala na silang adlib sa katawan, no? Parang stick to basics, fundamentals. O kailangan ng carry, o wag na madlib, lagay tayong carry. Nanalo yung Kimi, o Kimi ulit, hindi binan, ganun lang eh. No? Parang, Hindi nakaban yung link. Kunin yung link, diba? Ganun lang. O, meron silang backline. O, sige, try natin ng onte. Natali tayo. Pero ganun pa din. Parang, si Grid lang yung ano nila eh. Parang, player na nag-iiba-iba, no? Na usually, si Lee na yun, nakanatali. Siya yung parang pinag-grid player nila. Pero yung apat, stick to one eh. Loyal, pare. Well, ang maganda, mapapansin mo rin na walang aggression na nangyayari mula dito sa Onyx despite having a Hanzo which is supposed to be denying. Kasi although legit panel naman yan at hindi na, I wouldn't consider that as a cheese. Still, you cannot deny the fact yung power ng Hanzo to deny eh. Caps quite quick, diba? With that passive. Yeah, pero Kuya Shin, ano din eh, kailangan mo rin ng 5 hits with the passive and mahirap kasi may natalya. May natalya. So hindi ka kagad makakapunta. Pero may ng kampahan dito sa gitna. Heals are coming in pero yung Hanzo, Otlum ay hindi mapapatay si KLBJ. Jay is still alive, Venus still alive as well. Indeed. And of course, balik lang ulit sa may cap dito yung Hanzo natin. Pero still, the skirmish here into the mid lane continues, mga kaibigan. We're gonna, oh my Venus getting clip on. Dilar into the front line, tries to forge back with the fire misses, was able to escape. Green that is. Eto yun, tol, yung patig na sinasabi natin. But Iyakno is still on. Wise will also fight. Devastator to be casted. I think missing its went for the torn. Backline, hahabol sa Kimi. And of course comes Jay. Goes for that law and order para makuha ng stand. Pero I think they have to fall back. No casually. Pero, ayun, may laban doon yung Oni. I think hindi nga nag-agree ako sa Shinbu na medyo nagkakaroon ng fatigue factor ang Onyx right now, especially since kahapon they played an hour game. Kanina pa sila naglalaro, tapos yung sobrang patient game kanina. Ang laking factor nun, especially Sunspark. Ano din to eh, momentum boys din tong mga to eh. No? Ito yung team na grabe yung confidence kapag alam nilang lamang sila sa momentum. So, kailangan iwasan ng mga Onyx yung mga ganong klaseng engagement dahil again, KLBJ doing his best. Look at this. Munti ka namatay. At na-backstab actually si Dilar talaga doon. Na bumabayad ngayon yung Natalia. But look at that, JP there. What a kill completed on by Oh My Venus kasama din syempre si Jay. Now, si JP pala, no? So, KLBJ along with Rafflesia naman will be posing onto the turtle. Pero etong ayoko kasi this is the direct counter for the Hanzo. Grid is paying dividends big time para dito sa mga taga-Sunsparks. For the most part, yung mga kill na nagagaling sa kanila, 100% to participation din yung Natalia. Yeah. Oy, nahuli! Oy, nahuli si Grid! Nahuli. Hello, old teammate! Hello, tol. Sabi ni Grid dito, I'm taking my talents to Makati. And yeah, I agree with you, man. Especially with the execute. Kasi matip lang yan pag nirum eh. Pero in totality, yung stat ng original hero, ang baba. At hindi ka rin makakapag one-on-one, yung hindi ka makapag-normal unless sobrang ultra late game. Pero pag early, yung Otlum talaga yung gagamitin mo. Kasi parang, yung skill niya, ano lang ba nabibigay, di ba? Yung passive na kagat, tapos yung spikes, di ba? Oo. Yan si Hanzo, Yan si Hanzo, parang poster profile sa Facebook eh. Ganda ng itsura mo, hataw ka, pag balik dun sa original mong itsura mo, Hanzo Combi. Ladies and gentlemen, let's see. Kompleto naman ang palitan, 1-for-1, still Wise. Pinnacle Ninja will be into the front line, falling it back. JP flickering in, went for the unstoppable force, back to Oh My Venus, siring turret. Turret pa. Bilang mambalisa niya, bumibisaya na yung baler ko ba? Ano ba yan ba? Shoutout sa mga tropa natin dyan sa provinces, no? With the GCQ, pero grabe pare. Alam mo, si Iyakno, ano ka din eh, ML pa din eh. ML pa rin, nag-aapo yung mga tol, Nako, eto na, gusto na ni Iyakno eh. Alam niya hindi pwede mga kamalian ng nakaraan. Devastator sa may harapan of KLBJ. And again, alam natin. Pero, Dilar! Swag Dilar!
pero of course, silong siya pabalik. Merong immortality ka, ganun. Ay! Hindi na hagip ng fire stakes. And still, KLBJ is alive and on. Grabe talaga, parang chess nga. Sabi dito ni paring Prof B, yung hari po protektahan nyo. Pero, Isa na lang sana, checkmate na ay, maiintindihan mo yung pasok ni Dlar, pero sobrang maiintindihan mo. He has the immortality, di ba? Pwede mag-proclass insanity. Pero man, ang hirap kasi, that was a total outplay coming in from KLBJ. Pero I feel like, may patig din ulit na naman. Oo, no, patig yung Parang- ganong decision. Parang konting tulak pa yung mga ganong klase. Like, eto, hindi na consider ni Dilar na may nagtatago sa may side brush na burn kaagad yung piraga niya. He wants to go for the torch back. May baka para sa kanya pero namaalam ulit si Dilar dito. And that's not good, no? Na-block ng Minion yung unang fire blast dito ni Oh My Venus. Re-engage si Paring Green. Good thing dumating dito si Wise. Goes for the Devastator. Double kill has been secured. That will lift their spirits up. But of course, this is a Kimi composition. And of course, kapag merong nangyaring baka that goes without saying na may makukuha pa rin pangganti yung side na may Kimi. Oh, grabe. Yeah, again, Kimi composition and muntikan pa si Oh My Venus doon. Yes, Shinbu, I would take that trade. That was actually a nice trade for Onyx PH na wala si Dlar, pero nakuha naman ng 2 kills. Gusto nyong i-funnel na si Wise with the Bounty Hunter. So again, maintindihan mo, look at this. This is the instant replay. That was a sneaky move coming in from Sunsparks. Nice assist agad para sa Onyx PH. Ang ganda ng tulak actually ni Oh My Venus pabalik. Sumato, sumut pa doon yung Pinnacle Ninja, di ba? So, because of the positioning. So, good trade for Onyx, but still, ikaw na nagsabi, pare, Kimi game. You really need to get KLBJ. Tsaka, tol, may micro mistakes pa rin doon. Like, na-block ng isang minion yung first kill dito, may Venus. Yung mga itong micro mistakes, it's a fatigue, di ba? Oo. Pero namatay si Kill. Yeah. Patay nila si Kill. Lalit si Kill, punish kay Rafflesia. Still, nasaan si si Grid. No, on this Natalia, mukhang may sense si Dippler ngayon kung saan tumatagag ko lagi yung Natalia dito. Pero he's burning his time just to hunt down this Natalia. Yun yung problem ngayon. Definitely. But now, Grid dito, papasok. Smoke screen. Ako, nakulong siya dito. But there's the dash out. Iyakno, nagkakahanapan. Oy, sino papasok? Nakompleto, nahuli. Mineri go round. Kahit mapatay si Grid doon, hindi yun mahalaga guys kasi you're racing against the Kimi. So napatay mo pa rin yung main panel ng kabila. Pero kung 2 for 1 plus the turtle, maybe Pwede na. The trade is not so bad. Kasi naman pinalit din na objective yung Kimi. Yeah, pwede na. Grabe. Value trade coming in from Onyx PH. Medyo okay pa to. Meron nga talagang fatigue factor. There you go. Napapital dito ni paring Dilar. Paunahan na to sa Lito G. Pero hindi. Kill na lang daw. Sabi ni paring Kiluwash. Habang... tumama yung rocket dito. Pero Kiluwash pops that vengeance. KLBJ still putting in a lot of damage. Shinbu. Napakasakit pa rin. I think... Hindi lang napakasakit. I think hindi kailangan talaga gawin yung laban na yon. Kasi tol, wala si Wise. May panel versus sub-panel. So binawi na naman ng Sunsparks doon kung ano yung parang kahit papano naging okay mula sa side ng Onyx PH. Still the same formula. Nagmamanifest dito. Yung lakas na comp dito ng Sunsparks. Finesse check ngayon ni Wise dito. Si Natalia, but of course, she needs to fall back. She is way into deep behind enemy lines. Pero, ayan, ang dami nating sinasabi. Asan pa rin yung nag-check kay KLJ? Di behind si KLBJ ngayon. Sunsparks is set to take full control of this game kahit sabihin nating may gold lead at feel dito ang Onyx PH. Yeah, definitely they're really setting the tempo dito, Shinbu. It goes to show that yung teams na to, no, parang sabi nila hindi pwedeng kayo magdikta ng tempo. Kami sa amin kayo magre-react and we will take good trades, 'di ba? We will take value trades. Even though namamatay mga supports namin, ang pinaka-main damage out namin ay si KLBJ and we would take that, 'di ba? We would take that anytime, anywhere, any place. Any place, and that's the problem, no? Dinidelay nila yung pag-abate ni Wise. Lumapit si Wise dito, goes for the side. Onto Green naman, showing himself papunta kay Jay. May nakakuha ng attention yata sa may pinakalikod. There's gonna be Dilar dealing out some big damage sa mga member ng Sunsparks. Nakapag Dilar, but was able to creep on tabs. Unstoppable force naman mula kay JP dito. Torch back, immortality of Dilar now. Na-question ko kanina is paying off. Good. Hindi pa nakap yung immortality niya makes the attention of Sunsparks na inilagay sa kanya awkward. Yeah, awkward decision there, parang Shinbu, pero I'm guessing that time Onyx ang nanalo sa trade, no? Si Grid dito, sumubok siyang mag-Natalia away, but it failed. Nasa tower pa siya dito, so kitang-kita pa rin siya.
Onyx PH, nice maneuver there, especially the decision making din kay Dlar kahit papano kasi yung lineup ng Suns na pahiwalay sila kay Grid. More of that type ng gameplay para sa Onyx PH. Hindi pa sila ganun, no? Sa mga viewers natin guys, bibigyan ko kayo ng magandang idea kung paano panoorin yung laban na to. Tingnan nyo yung minimap. Tapos, ang mangyayaring laban is actually for the most part 5v5, no? Kanina pa. Pero it will be of how the way Sunsparks will push forward every time na merong idea si Grid kung nasaan si Wise. Yun na nga. Pero ayun lang, kung ganito, na walang masyadong clear na backup, ay hindi, napatay ni Grid si Wise, no? Still that's unstoppable, but still the funnel of Onyx is gone. Ito yung sinasabi natin, yung lead kanina, di ba may 2k gold lead, tapos may kilid yung Onyx, ayun, nawawala. Oo, kasi, again, yung trabaho ng isang Natalia dito na di Grid, is to hunt down Wise. Kahit mamatay ka, di ba? Basta't mapatay mo din, napipigilan yung power spike eh. Napipigilan yung range output. Yeah, well, there's fight here to break out kay JP naman and oh my Venus kiting back. Jay soaking a lot of damage mula kay KelBJ, pero anong entrada ni Iakno dito? Tumalon si Kiluwas, kumukuha sila ng distansya, muna sa kanya, hindi pa sumasipa si Iakno, I think fallback na. As they've thrown everything away. Grabe to, ang weird na to kung manalo yung Sunsparks in this manner. Kasi ang mapapanalo si Grid. Si Grid, pa ng Onyx na Onyx. sabotage ngayon sila Wise. Oh my God. Sobrang poetic nun, no? Sobrang poetic. Grabe nung storyline na yon, Shinbu, and man, look at Grid. Wapa, Kels, di ba? Baloy, Tohoy. Sabi nga ni Butters, sabi niya nga pag nag-champion daw sila, bibili niya na yung bagong pares. Yung magpa-franchise na siya ng parisan, and is really doing well being the vision of Sunsparks. At alam mo naman, kapag may vision, merong mission. Yun. Nakompleto, nagpakita si Dilar sa may mismong Lord. It allowed the members of Sunsparks to fall back into the Lord. Pero yun na nga, Wise now revealing himself. Andun pa rin si Grid. Di pa rin talaga nila makita. They need to fall back. Oh my Venus, does any idea na hindi pwedeng umabante si Wise dito? Actually, kung yata ng posisyon si Wise, lumapit si Wise sa laban! Ay, di! Yung sorry na din. Alam siya mga kaibigan, nakumpleto na naman ni Grid yung mission niya, but at what cost? KelBJ and Rapusha. Grabe si Grid, no? Parang espiritista. Alam niya kung nasan yung dinadasalan niya ng Espiritu Santo. Grabe. Nakita mo yun, nakita sa replay kanina na si Grid, nag-inbi doon na malapit sa mid-tower, second tower. Nakita niya si Wise na nag-oorasyon. Sabi ni Grid, nandyan ka pala. Sige, hinintay niya mag-clash. Tapos yun, ginombag niya. Ginombag niya bigla si Wise. Talagang inuhuli niya si Wise. Eto ngayon may way eh. Pwede eh. Onyx PH, pag nag-online yung foreman nila, kahit hindi makasali ng effective si Iakno, si Wise sa laban. This is gonna be their win. This is gonna be their game. Kasi ngayon, kanina, no, parang, grabe ka naman sa Onyx. Lamang naman ba't ka nagbobolt nila? Ngayon, nalap sila. I'm starting to get the feeling na parang nagiging okay na yung foreman unit nila kahit hinahassle ni Grid si Wise. Definitely, Shinbu, especially that they now have immortality. Immortalities na to eh, tsaka Athena Shield eh. Sorry. Oo. Tsaka tol, si Iakno tol, tingnan mo pala. May damage, men. Tsaka 603. 603. Nagpe-pay off yung pagti-TikTok talaga ni Iakno dito, men. Pili ko, na to eh. Siya yung huhuli kay KelBJ. Pero again, this is KelBJ, isa sa mga safest scores in the game. Will the redemption arc be completed para kay Iakno? Pero again, pa din eh. Ang hirap to. Lots of pressure for Iakno, Kuya Shinbu. Yeah. Okay yun, tightrope din yung game na to. Katulad ng game kanina. This could still go in any direction. Pero I do feel na wala nang delay to. Ang baba ng wave clear ng Onyx dito kahit may nandun si Wise. Although, parang meron pa rin naman silang depensa pag inhibitor third yung push. Pero wala pa tayo sa inhibitor third push, mga kaibigan. My Venus position. What is that, ladies and gentlemen? Also, Jay will be dropping that glorious pathway. Habang tumagos naman yung pamulto dito ni Wise na wala pa rin di mahuli si Grid. Dumiretso Nakuha si Oh My Vino, may pinakataas na may pass. It would be on Iakno. Will be shot down. Way of the Dragon will be connected. Pwede palang sumipa kahit patay na. And that's it, ladies and gentlemen. Sunsparks. Now, my glove. Control of this game, Sobrang laking misposition dito for Onyx PH. I mean, Sunsparks capitalizing
on the fact na nakikita ni Grid agad yung mga tao. And man, Onyx PH, wala lang sinasagot dito sa Natalia eh. Kailangan na lang nila i-clear yung Lord na yan, and Onyx PH need to prepare on that inhibitor third push. JO is able to survive. Umabot si JP dito, may pagka-overextend yan. Still hindi pa rin binibigyan ng freedom si Wise na makapaglapag ng kanyang klitsa. Mga kaibigan, nakikita mo, walang Wise dito. They have no idea of where Grid is. Dito nagugulo lang. Nagpaparamdam na lang, exclamation point, yung playstyle to ni Haze na inuulo na lang din yung Onyx PH. Eto, guys, ikaw kung fan ka ng Onyx PH, guys, ako na nagsasabi sa inyo, they are now... Kung nasan yung Otlum, nalalaman mo saan magro-rotate, yung Onyx. Again, isa lang yung damage output mo ngayon. Si Hanzo, yung ano mama, yung Cho mamaya, yes, may damage. Pero again, this is Sunsparks. Kabisado din nila yung Cho game. Alam din nila yung alam din nila na papasok na yung Cho, magna-knock up na yan. Di-purify tayo. May ganong factor, Kuya Shinbu. Yup, malalim. Okay, mga ganun sana pwede na labanan dito ng Onyx. Ang problema ngayon, Tol, is that they still don't know kung nasa si Grid. Mukhang gusto nila patulan si Grid. On their way of hunting Grid, na push yung Lord sa taas, mabibigay na to. Etong inner mid lane turret, inhibitor turret na talaga ang huling depensa ng Onyx PH. Sunsparks, gustong-gusto na nila mag-champion. Kaya maintindihan ito ng Onyx team, gano'ng ang gutom itong squad na Azul. And let's see here, ladies and gentlemen, ang dali makadepensa. Siyempre, ng isang Hanzo ka mag-mismo base, papasok pa ba? Nasa base na nga mismo yung Hanzo natin. Ang daming-daming siya nabitawan. Nakapag-wave clear naman si Wise dyan sa may pinakataasan ni Dilar as well doing the wave clear. Clearing up the Lord. But Luwas knows better. He will go for the push on the bottom lane. Action from every part of the map, ladies and gentlemen. But again, yung Onyx PH, yung lineup nila dito, mas gusto sana nila nararamp silang 5, tapos mamumuli si Kuya Wise, nababurn ang mga skills nila dito. Meanwhile, Sunsparks pressuring every side of the map. Meron pa silang immortalities dito, that's why hindi talaga sila takot pumasok, hindi sila takot ang pressure. Reset lang muna, and then mamaya papasok na naman ulit. Grabe, Sunsparks gutom na, gusto nang kumain, gusto nang duminer, gusto na mag-championship dinner nitong mga players na to, nitong team na Azul. Yes, Tol. 55 seconds onto the next Lord. Yan ang gusto niyong bantayan. And look at Grid now, binabak! niya! Binabanatan niya yung torre para lang makakuha ng pressure, makakuha ng atensyon. Si Iakno, inuhulaan na lang yung pwesto ni Grid dito. Binabayo niya yung mga old teammates niya, Shin. Oh my God. Binabalyo ni Baloy. And now, we got here Tabs. Kinuwas now to the bottom lane. Kailangan pigilan to ni Jay. Tinotodo niya rin all teammates dito. Kiluwas ni Jay. Ladies and gentlemen, Iakno into the top lane. Para lang makakuha ng atensyon. Walang no choice. Alam ni Grid yung first one. Tumalon si Rafflesia. Umompiang kay Iakno. And there's no trade on this skill. It's just Iakno gun. That timer ko Iakno, ilang kaya ang mabibigay sa kanya? 51 seconds. Lalabas 51 seconds. Lord. Hindi rin nila mapatay si Kiluwas. Oh, no, 2 seconds bago mabuhay si Iakno. Then buhay na rin yung Lord. Grabe, crucial pick of Grid. Ladies and gentlemen, alam mo, Tol. 65, Tol. Grabe. Talagang Sunsparks na to. Yeah, I'm taking that bold prediction. Dahil kung ito, makaya pa ng Onyx, they're very deserving to getting game 5 or maybe becoming champion. Kasi right now, Sunspark is playing out of the mind. Is playing really well. According to their defense on this one. Yeah. And mirakulo. Kailangan ng mirakulo ng Onyx dito sa ganitong sitwasyon talaga. Hindi nila magawa yung plano nila kasi palaging may daga na nanggugun. If you're gonna think about it, Shinbu, yung 4 na heroes ng Sunsparks, Kiluwas, Kel, BJ, Rafflesia, and JP, kaya niyan mag 4 on 5 eh. Kasi may 3 kang frontliner na merong damage, diba? May crowd control, may zoning, and enough yung damage ng Kimi nila eh. Naniniwala sila na yung Kimi nila hindi naman na shutdown, so may damage yan, tapos hindi naman din sila umaasim eh. Hindi sila nag-overcommit. Yep. Diba? Pag mamamatay tayo, back, may immortalities tayo, ayan, bait nyo lang yung mga skills, hintayin nyo makahanap si Grid, ganun. Yeah. Tapos basa ng Sunsparks eh. Yung mindset ng Onyx na hindi basta-basta lalapit kung hindi nila nakikita si Grid. Kaya ganun sila confident din na mag-start ng Lord. Although they did initiate on the Lord, pinatunog nila gamit yung Tams, no? Kasi ang dali ma-regenerate ng buhay ng Tams. Si Iakno though, he is wiser, he knows na kung saan siguro si Grid dito at doon niya na lang pipitikin. Ang problema sa pagsosunod ni Iakno dito,
ayun, pina-fallback siya kasi alam nila na wala yung ibang membro ng Sunsparks. May konting laro dito yung Onyx na kahit papano, hindi nila napapayagan yung, hindi nasasanay na sila ngayon sa pambibait ng Sunsparks. Definitely, it's all about the mind games. Paring Shinbu, saikuhan ang nangyayaring laban. Ibang klaseng saikuhan na to ang ginagawa ng Onyx. Ngayon, nasaiko na sila ng tuluyan. Nasaiko na nila, ang Sunsparks, sumaiko na ng tuluyan. Sabi nila, i-lord nyo na. Ang dami, nag-back pa din. Grabe. Yeah, kasi may split na ginagawa si Iaknu. At alam naman natin, kung forward, kanina dinidis ko yung 1 sa 4. Lalo na yung mga teammates mong, alam mo yan, nagtatry mag-split push yung 1. Pero pag show yun, pwede. Pwede, okay lang. Okay lang pag show, no? Chillax lang pag show. Kasi may damage pa rin naman. Grabe ang push at Oreo ng show eh. Only pass eh, pag nagpo-proc. Sunsparks, ito, ang ganda ng mindset ng Sunsparks dito. Reset. Wala, hindi naman kailangan magkamali. Oo. Pero I think yung Onyx medyo umo-okay yung nangyayari sa kanila ngayon. Dahil nga nasa base na si Wise, hindi na siya namamatay. Nandun na lang yung Otlum. Kanina medyo kailangan niya pang mag-jungle, kailangan niya pang mapasakabit. Oh no! Holy guacamole! Sunsparks! Mabibitasan naman si Yakno. Mukhang makakapagmabaw. Nag-flicker si Oh My Venus doon. Oh my God. Nandun pa rin yung pating dito ng mga taga-Onyx PH. Of course, given na yan to member dito ng mga taga-papasimula na yung Lord. With KLBJ joining the party, it will be a tough situation for them. Pero Jay is there to set it up. He will land the patay kahit walang pambaka para na mapigilan. Dilar na lalapit para makakuha ng sit-up na masakit mula sa kanyang last insight. Jay is still alive. Bakunachi no Ipo, iyak mo sa may Gedli. Binabdi-bulak nila Felicia dito. Habang sila kiluwas, si Jay naman ang bumibigay sa kanila. Habang si Green, hinahunting pa rin si Wise. Pero, alam din ng Onyx ito, nagro-rotate sila kay Wise. Nakita nila si Green! Huli ka, Green! Sa wakas! Ang tagal pinangarap ng Onyx na mahuli si Green after a million years! Ngayon lang pa yung mission, hindi pa nga nakita sa camera! Kumbaga, hindi pa rin pinakita sa madla! Pero kiluwas, di sila papauwiin. May minions! Tabi! May minions pa rin ang kalaban ng Onyx after so many years! Pero eto maganda na nakakapag-itemize si Jay against Kel BJ dito. Hindi basta madadrop si Jay ngayon. Kanina na-witness natin. Nakaya na pero problema, sino yung napap doon? Si Oh My Venus. And of course, unstoppable force just to get a kill. But a Winter Truncheon will be there. Binurn ngayon. Nirafli siya yung kanyang talon against to Oh My Venus habang may bakbakan sa may pinakataas. Kiluwas against Iakno, ladies and gentlemen. Habang si Wise naman hindi kasali sa may laban dito sa may mismong Lord. Muli nga member ng Sunsparks. Nakalikod si KLBC, AJP. And that's it. They were able to show away members ng Onyx PH. Hindi na nila mapatay. Wala ang nahihirapan sila dito. Oh My Venus sacrificing himself. Kailangan niya na talaga gawin yun. Dahil kung hindi, pwedeng makuha na kayo ng Lord ng Sunsparks. But man, ang hirap. Kiluwas. Kabisado niya rin yung Joe eh. Alam niya rin eh, na kaya niya i-take ng one-on-one yun. But okay, namatay na siya dito. Nice pick off there, but the mission has been done. Diba? Basag yung tower dito and still Greed is now alive. At manggagamol na naman, Shinbu. Nanggugulo na naman yung daga. 18-16. Grabe. Lord Dance is just too real. Ang tagal nun, men. Ewan ko, 10 minutes ata tayo patingin dun sa Lord. Yes. Kanina pa. Eto ngayon, sitwasyon sa laro guys, no? Hindi na pwede mag-lord yung Sunsparks sa totoo lang. Masyadong makunat si Jay tsaka si Dilar para sa laro. Mapipigilan. Ang kailangan yung batayan, ilaan ang inyong mga mata ay kung paano ro-rotate sila Wise, si Venus at si Iaknu against Greed sa totoo lang. Kasi 4-1 pa rin yung Sunsparks eh. Ang ginagawa ngayon ng Onyx, 2-3. Dilar, Jay sa Lord, tapos 3 para kay Greed. Kaya lang dalawa, yung 4 ng Sunsparks, yung kunat nila, kasi hindi lang naman kailangan nilang indayan eh. Ang problema, yung 3, sayang yung damage kasi ginugulo talaga ni Greed. Nalilito kay Greed and now mas lalo pa bukas ang base nila. So kailangan mag-change ng tactic ng Sunsparks kasi it does feel like safer yung pagkuha ng Lord, pero mukhang lamang pa rin naman sila eh. No? Ano nangyari? Ibagalawan ni Baloy. Ibagalawan ni Boss Baloy. Pero Shinbu dagdag ko lang Actually yung Sunspark chumichepi din ng 2-3 dahil si Kiluwas yan na nga umi-split
kanina akala natin si Grid lang yung may split, pero sabi nila, improvise tayo, hindi gumagana yung 4-1 na sumasali si Kiluwash. Pa-split mo si Kiluwash, lalong lituhin. Lalong naliligaw ngayon yung Onyx PH. Sino ba didepensahan nila? Si Grid o si Kiluwash? And man, ang hirap na problema yun. Nasa 25-minute mark na tayo, mga tol. Onyx at tagal nilang inasam ito, makabalik sa finals. Hindi na to pwede basta-basta na nilang bitawan. Ilaban na nila. I would not sugarcoat it. There are mistakes mula kay Oh My Venus doon, no? They need to take a calm. Kailangan na nilang huminga ng malalim. Kasi, ayun, malalaglag na lang ba ng ganito na lang, di ba? Man, napaka-solid talaga, tol. As in, as a whole team lang, di ba? And some. Yeah. Pare, in terms of momentum, 'di ba? Mas confident ang Sunsparks coming into this series kasi again, series-wise, hindi pa nananalo ang Onyx. Nananalo lang sila ng games, pero yung ganong confident na sa'yo, kaya namin series 'yan. Kaya magigets mo ba't pumapasok mag-isa si Kiluwash, si Grid. Siya na naman mag-isa. Binabaliw niya si Venus. Pumunta sa mid. Kahit nga si Venus napapa-flicker in, walang backup si Jay dito. Pero mauna talaga si Jay. Yan ang maganda sitwasyon para sa kanya. Ganon din si Dilar. Kasi yung main panel talaga nila. Again, gaya na sinabi natin kanina sa laro natin, kailangan itong asikasuin ng Onyx without their funnel. Yung 4 members nila talaga yung totodo ngayon. Multiple recalls na nangyayari. Kiluwash already shifting his play style. Went for the pressure. Sumipa si Iyakno. He was go for the play. Nakuha ni Iyakno si Grid. Oh my God! That's Grid! Pwedeng lumabas! Pwede mag-comply, Kuya Shinbu. Oo. Pero pag sinabing pag, nag-comply na sila sa Lord. Yung Lord binabago na yung batas. Wala si Grid. Kuya Shin, si Kiluwash sa gitna. Yan na si Jayden tumutodo dito, nagbago ng ship and playstyle, pero si Iyakno alam niya na kulang pa ang pagpatay ng Grid. Kailangan patayin mo lahat. Odds-wise naman dinig ang Kiluwash, and still hindi ko commit si Iyakno dito. That timer now on the Grid is 20 seconds. Iyakno has to make a very stellar play, and he will go for KLBJ. There's the knockup. Will not be completed. Hindi sapat. Bawal pa din talaga! Sabi ni Iyakno, you can't see me! Pero, si Kiluwash na wala! Pero still, pressure is on the side of Onyx dahil buhay na si Grid. Yung pinaka-problema na natanggal nila, bumalik na naman. And grabe yung Lord na to, umay na din. Sabi niya, kanina pa kayo! Kanina pa, men. Pila ayuda, ladies and gentlemen, wala sa glorious pathway niya si paring Jay. Kahit back ng todo rin si Kevin J. Here comes Wise, Devastator. Isang turn na lang, pero mama-up. Look at the base! Ladies and gentlemen, nandun si Grid ngayon. Is there a minion wave? There is stop. Nag-reroll ngayon! Ladies and gentlemen, limit mo mismo ang tenderize sa'yo. That's an artillery minion. Last time to be burned. Will that be completed? Isa tira, that's it! Ladies and gentlemen, with Grid alone, that's gonna be the very first back-to-back championship natin ng Sunsparks! Sobrang poetic nung moment! Grid! Getting the victory! Giving Sunsparks the championship! Wow!